How dare you? Bakit mo ako niloko? Ito ba ang ginagawa mo kapag wala ako? Napakababaero mo talaga. I hate you, Nigel. Kasabay ng sigaw na yun ni Verona ay ang pagdapo ng palad nito sa mukha ni Nigel Ignacio de la Fuente, ang boyfriend nitong babaero. Kasalukuyang naroroon sila sa isang bar kung saan naabutan ni Verona ang lalaki na may kalampungan. Masakit man masampal, sanay na si Nigel dahil marami na siyang babaeng niloko. Hinawakan niya ang pisnging nasaktan at tiningnan ng babae. Verona, sa labas tayo mag-usap. There's a lot of ice here. No, dito tayo mag-uusap. Wala akong pakialam kahit mag-eskandalo ako sa harap ng maraming tao. Mas mabuting makita nila kung ano talaga ang pagkatao mo. You cheater. It's nonsense. Lahat sila kilala ko. Ang sa akin lang, makakalad ka rin tayo ng mga bouncers. Masisirang kang upuhan ko at forma. Muling nakatanggap ng sampal si Nigel. Ano ba? Nakakadalawa ka na, Verona, ah. Saan ba ako nagkulang, Nigel? Ginawa ko naman lahat, ah. I also gave everything to you. Kailan ba magiging sapat sa'yo ang iisang babae? Verona, I'm a playboy. Alam mo yan, simula pa lang. I even didn't force myself to you. You willingly gave yourself to me, kaya wag mo akong sumbatan ngayon na parang pinilit kita. I know, at akala ko mapapabago kita. Pero mas lumala ka pa pala. Itong tandaan mo, Nigel. I'll leave for now, pero asahan mong gaganti ako. Tonight, in a human way. Sa pangatlong pagkakataon, dumapo na naman ang palad ni Verona sa pisngi ni Nigel bago ito umalis. Nieta, magbabackout na nga, sasampal pa talaga ulit. Mga babae nga naman, masyadong madrama. Bulong ni Nigel sa hangin, sabay tiningnan ang mga usisero at usisera. Everyone, tapos na ang palabas. Magsibalik na kayo sa mga ginagawa nyo. Hiyaw niya sa mga taong nanonood sa kanila bago siya umupo sa tabi ng dalawang kaibigan sa may bar counter. Pahinging vodka, please. Utos niya sa bartender na agad naman siyang sinunod. Buwara show. Tudyo sa kanya ng isa sa mga best friend niya na si Carlo Wright. Malala ka na pare. Malala ka pa sa amin ni Magnus. Anyway, malapit na akong ikasal. Paano ba yan? Ikaw na lang ang matitirang bachelor sa ating tatlo. Magseryoso ka na kasi. Para naman hindi ka na nasasampal. Tumatawang dugtong pa nito. Malapit nang ikasal si Carlo sa buntis nitong nobya na si Joyce na nagkataon na best friend pala ng asawa ni Magnus na si Gilena. Right, hindi ka na bumabata, Nigel. Gatong naman ang isa pa niyang best friend na si Magnus Villarama. If you want, tutulungan ka namin maghanap ng babaeng magiging true love mo at hindi fling lang. Saad pa nito. Si Magnus ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. Sa edad nito na 32 ay 2 na ang anak sa asawa nito. Napailing-iling naman si Nigel sa sinabi ng mga kaibigan. Uminom siya ng alak sa basong hawak bago sinagot ang mga to. Alam nyo, 28 pa lang ako. Hindi pa ako ganun katanda para maghanap ng mapapang asawa. I still want to enjoy my single life. Tumingin-tingin pa siya sa mga taong nagsasayawan sa bar na kinaroroonan nila. Hinahagilap niya ang babaeng kahalikan niya kanina. Enjoy your single life lang ba ang dahilan? O baka naman si Miss PV? Tanong ni Magnus na tila nangaasar. Sinamaan naman siya ng tingin ni Nigel. PV? Ano yan? Pauline Vedil. Sabay na saad ni Magnus at Carlo. Ang tinutukoy ng dalawa ay ang ex-girlfriend ni Nigel noong college na nag-cheat sa binata noon. Mga bro, matagal na ako nakamove on sa kanya, no? I doubt it. Kung nakamove on ka na, bakit sa dami ng mga naging girlfriends mo wala kang sineryoso? Ani Magnus. Aside from that, wala ka rin nagugustuhan sa isang katutak na babaeng inirereto sa'yo ng mami mo. Saad naman ni Carlo. Dahil gano'n naman talaga ako nung una pa lang. I just brought back my old self after she cheated on me. No more questions. I'm still not convinced. Saad ni Magnus. I second the motion. Nagdag pa ni Carlo. Fine, bahala kayo sa gusto nyong isipin. Mabuti pa umuwi na kayo. Baka hinahanap na kayo ng mga nobya at asawa nyo. Pinapakialaman nyo lang ang pagliliwaliw ko dito. Tsupe! Huling sabi ni Nigel at hindi na naman nakipag-usap pa ang dalawa na madali siyang mapikon. Sa kabilang banda, kasasarado lamang ni Patria Vidil ng kaniyang restaurant. Maaga ang closing niya dahil sa may pupuntahan siyang dinner meeting nila ng kanyang kinuhang engineer. Magpapatayo kasi siya ng branch ng kanyang restaurant sa Makati kung saan may nabili siyang lote. Taxi, para!
Sigaw niya. Lumapit naman sa kanya ang kotseng tinawag at agad siyang sumakay sa may backseat. Manong, sa Makati puta. Napahinto siya sa pagsasalita nang mapansin na bukod sa kanya at driver ay may kasama pa sila na nakaupo sa passenger seat. May pasahero na pala. Sige, bababa na lang ako. Sorry, di ko napansin. Nangakmang lalabas siya. Hindi niya mabuksan ng pintuan dahil nilak ito ng driver. Hindi ka na makakalabas, miss. Kinakailangan mo nang sumama sa amin. Saad ng driver at lumingon kay Patria. Doon na pagtanto ng dalaga na nakamask pala ang driver. Ganon din ang kasama nito. Anong kailangan niyo sa akin? Mga kidnappers ba kayo? Kinakabahan na niyang tanong. Bingo! Matalino ka rin pala, miss. Ano? Wala kayong mapapala sa akin. Wala akong pera, kaya palabasin niyo na ako. Anong wala? Malaki ang bonus na matatanggap namin kay boss kapag nadala ka namin sa kanya. Kaya huwag kang maingay riyan nang makatulong ka sa amin. Tatawag ako ng polis. Akala niyo Mabilis na nahablot ng isang kidnapper ang inilabas na cellphone ni Patria nang akma siyang tatawag sa police station. Hoy! Phone ko yan! Ano ba? Isauli niyo yan, mga tarantado. Help! Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang hinahampas ang bintana ng kotse. Nagbabaka sakali siyang may makakarinig o makakakita sa kanya. Ayaw mo talagang manahimik, no? Dumukwang ang lalaki sa passenger seat at inabot siya sa likuran. Ilang saglit pa, natagpuan na lang ni Patria ang sarili na nagpupumiglas habang tinatakpan ng lalaking nasa passenger seat ang ilong niya ng panyong may kakaibang amoy, na dahilan kung bakit bigla siyang nahilo at nawala ng malay. Nagising si Patria sa isang may kadilimang kwarto. Nakaupo siya sa isang silya. Nakatali ang mga paa at kamay at may duct tape ang bibig. Hindi niya alam kung nasaan siya, ngunit may kutob siyang malapit sa dalampasigan ng kinaroroonan niya dahil sa tunog ng naghahampas ang along naririnig niya. Naluluhang nagpumiglas siya nang biglang bumukas ang pinto. Oh, gising na pala ang prinsesa. Tawagin mo na si boss. Anang lalaking nakamask na nabosesa ni Patria. Yun yung driver na kidnapper. Huwag kang malikot, miss. Masasaktan ka lang. Maya-maya pa, pumasok na ang isa pang kidnapper kasama ang isang magandang babae at tinanggal ang tape sa bibig ni Patria. Sino ka ba? Bakit mo ako pinakidnap? Nakaaway ba kita? Siningil ng malaki sa restaurant? Ano? Tanong niya at masamang tiningnan ang magandang babae. Easy. Kung magtatanong, isa-isa lang. Wika ng babaeng maganda pero peke ang kilay. Sino ka ba kasi? Pakawalan mo ako dito. Ngumisi si Verona. Hindi mo talaga ako kilala? Pues magpapakilala ako. I'm Verona Heras, the one and only girlfriend of Miguel Ignacio de la Fuente. But he cheated on me. Kanina lang. Oh, tapos, anong pake ko kung nag-cheat ang jowa mo sa'yo? Ako ba ang rason? Yes. At paano naman nangyari yon, Aber? Kahit kailan wala akong kanalantaryong lalaki, no? Well, I always see him staring at your picture. Kaya nagtanong ako sa mga kakilala niya. At first I thought that you're just his sister. Pero ikaw raw pala ang first love niya na nag-cheat sa kanya noon. You bitch! Wow, scriptwriter ka ba? Alam mo, wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Kaya kung pwede lang, pakawalan mo na ako at may kikitain ako. Malilate na ako. Hindi ka makakaalis dito hanggat wala pa si Miguel. Because of you, Miguel became a playboy. Because of you, Miguel hurt me. And because of you, I can now get my revenge. Teka nga, sure ka ba talaga na ako nga yung nasa picture kineme na yan? Kasi hindi ko kilala yung Miguel na yan. Promise. Hindi mo ako maloloko, babae. Nilabas ni Verona ang cellphone sa pouch at ipinakita kay Patria ang kinuha ng picture na may pagka-blurry pa. Nanlaki ang mga mata ni Patria nang makilala ang babae sa picture. Hindi naman ako yan eh. Ate ko yan, tanga. Bulalas niya na nagpakunot sa noo ni Verona. What? Ate mo? Bakit magkamukha kayo? Kaya nga mag-ate eh. Duh. May kukote ka ba o wala? Bumaling ng masamang tingin si Verona sa dalawang tauhan. Mga hangal, bakit ibang nakidnap nyo? Sigaw nito. Boss, sa picture lang kami nagbasa eh. Akala namin siya na yan. Pasensya na po. Putik naman. Aanhin natin tong babaeng to.
Hindi naman pala siyang ex-girlfriend ni Miguel. Boss, huminahon kayo. Makakapagiganti pa rin naman kayo sa pamamagitan ng babaeng yan. Magkamukha naman sila nung ate niya. Tsak na maniniwala yung lalaki sa pinadala nating picture kanina. Magtiwala kayo sa amin. Hoy, kidnapper, manahimik ka nga. Sabat ni Patria sa tatlong ungas. Huwag mong bigyan ng idea tong boss mong tanga. Aray! Ba't ka nananampal? Sigaw niya nang sampalin siya bigla ni Verona. Because you're so noisy. Makabasag eardrums yung boses mo. Nakikisali ka pa sa usapan namin. Aba, nagsalita ang speaker. Kung hindi lang ako nakatali rito, kanina ko pa kayong napatumbang Oh my God! Napatahimik si Patria nang tutukan siya ng baril ni Verona. Oh, ba't nanahimik ka, babaeng taklesa? Takot kang sumabog ang ulo mo? Well, that's good. Itiko mo lang yung bibig mo dahil hindi ako magdadalawang isip na iputok to sa'yo. Hintayin mo na lang si Miguel kung ililigtas ka ba talaga niya. Umalis si Verona kasama ang dalawang tauhan. Iniwan si Patria sa madilim na kwartong yon. Kasalukuyan namang naroroon pa rin si Miguel sa Maki Bar. Wala na ang dalawang kaibigan niya dahil pinauwi na ng asawa at girlfriend. Matapos inumin ng huling baso ay tumayo na siya. Hindi siya pwedeng magpakalasing ng sobra dahil magmamaneho pa siya. Sir Miguel, aalis na po kayo? Tanong ng bartender. Oo, Kaloy. Hindi ko na naman mapipigilan ng sarili ko na uminom lang ng uminom kapag nanatili ako rito. Lagot ako kay Airpods kapag umuwi akong lasing na lasing. I'll go ahead. Bye. Here's your tip, man. Thank you, sir. Ingat po sa pagdadrive. Paglabas niya sa bar, napahinto pa siya saglit dahil sa umiikot na ang paningin niya. Kainis naman, oh. Kailan pa bumaba ang alcohol tolerance mo at nahihilo na ako? Ay kaunti lang naman ang nainom ko kanina. Mukhang kailangan kong tawagan ng driver ni Mama para magpasundo. Wika niya sa sarili habang himas-himas ang sentido. Tumuwid siya ng tindig at kinuha ang cellphone. Napansin niyang may unread message pala siya. Message mula kay Verona? Makikipagbalikan ba tong babaeng to? Iiling-iling niyang binuksan ang message at may picture pala yon. Nagulat na lang siya nang makilala ang babae sa picture. Pauline? Walang malay ang babae sa picture. Nakaupo sa silya at halatang nakatali ang kamay at paa. Mabilis na tinawagan ni Miguel si Verona. Hello babe, got your surprise? Malanding sagot ni Verona sa kabilang linya. What the fuck is this picture all about, Verona? Hindi mo ba nakilala? The girl in the picture is your poor ex-girlfriend. Bakit ganun ang ayos niya? Don't tell me you kidnapped her. Tell me, where is she? Hindi ako ang kumidnap. Pinakidnap ko lang siya. Duh. Sa tingin mo makakaya ko siyang buhatin sa sexy kong to? Whatever, Verona. You still commit a crime. I don't care. Ito ba ang ganti mo, ha? Kung may masamang mangyari sa kanya, I swear, hindi kita mapapatawad, Verona. Pwede ba wag ka ng maraming dada? Kung gusto mong hindi siya masaktan, pumunta ka rito ng mag-isa. I'll text you the address. Verona! Hello! Nieta! Napagulo sa buhok si Miguel sa frustration nang ibaba ni Verona ang tawag. Muntik pa niyang maibato ang phone na hawak kung hindi lang ito nag-vibrate. Tinext na sa kanya ni Verona ang address. Sa isang beach yon sa karatig probinsya ng Maynila. Agad siyang sumakay ng kotse niya at pinaharurot to. Kahit medyo kumikirot ang kanyang ulo dahil sa alak. Halos 2 oras din siyang nagmaneho bago narating ang beach. Nagkandaligaw-ligaw pa nga siya dahil magulong magbigay ng direksyon ang GPS niya. Kabababa niya pa lang ng sasakyan nang may pumukpok bigla sa batok niya na ikinawala ng kanyang malay. Nagkamalay lang siya dahil sa naririnig niya na parang may tumatawag sa kanya. Pagdilat niya, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na babaeng nakatali sa isang silya. Mabuti naman at gising ka na, Miguel, or whoever you are. Saad ng isang babae. Mabilis na gumalaw si Miguel, ngunit nadama niyang nakatali pala ang kamay at paa niya habang nakasalampak siya sa sahig. Punyeta! Sino may gawa nito sa akin? Inis niyang sigaw. Shh! Huwag kang sumigaw, okay? Baka sumugod ang mga unggoy na yun dito. Huminahon ka. Mag-isip tayo kung paano tayo makakatakas dito. Wait, sino ka ba? At nasan si Pauline? Tanong ni Miguel sa babae na umiling-iling lang sa kanya. Agad niyang nakilala na hindi ito ang first love niya. Hay nako,
Mukhang naloko ka nga nila. What do you mean? Nagkamali lang naman sila nung nakidnap. Imbes na si ate ang nadala nila rito, ako ang napagkamalan nila. Mga tanga kasi. Pati ikaw tanga rin. Ang akala mo rin sa akin ay ang ate ko. Mas maganda ako ron. Don't call me tanga. I was just drunk a while ago. Kung ganun, you're Pauline's sister. Kaya pala magkahawig kayo. Pero alam ko agad na hindi siya ikaw dahil magkaiba kayo ng pananalita. Sa kasamaang palad, yes. I'm Patria Vidil, the most beautiful Vidil. Huwag kang kumontra. Teka, bakit kanila napagkamalan? Yung babaeng, ano bang pangalan nun? Matrona? Mukhang patay na patay sa'yo ang bruhang yun. She's Verona. Whatever. May picture siya ni ate na galing daw sa'yo. Medyo may pagka-blurred na, kaya siguro hindi masyadong mamukhaan si ate ron. Kung bakit man naman kasi sa dinami-dami ng pwedeng maloko mo, yung babaeng tanga na nga, naisipan pang mangidnap dahil sa pag-ibig. Kainis. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ako rito at nasa isang 5-star hotel sana ako sa Makati. Nagdi-dinner sana ako kasama ng gwapong engineer. Don't blame me. Ate mo dapat ang sisihin mo. I became like this since she cheated on me. Pakialam ko ba? To be honest, hindi kami close ni ate kasi may kasamaan ng ugali niya. She's kind like an angel, and you're the evil. Aba, nag-cheat na nga sa'yo tapos angel pa? Hanep, gaya ka din pala ng babae kanina. Baliw sa pag-ibig. Hindi ako baliw na gaya ni Verona, okay? You know what? Kapatid ko si Ate Pauline, pero siya rin ang bully ko. Kaya laking pasasalamat ko nang mag-abroad siya. I don't know na lang kung nagbago na siya ngayong may asawa na siya ron. Mabilis na nalungkot si Miguel sa narinig. Kasal na siya? Oo, 2 years ago. Huwag kang mag-emote. Hindi mo siya deserve. Saka pangit naman ang ugali nun talaga. Ang mabuti pa, gumapang ka papunta sa likuran ko. Kagatin mo tong nakatali sa kamay ko para matanggal. At nang makaalis na tayo sa lugar na to. And why do I need to do that? Ikaw dapat ang magkalag sa akin. Wow, hindi mo ba nakikita ang ayos ko, mister? I'm on a chair. Ikaw sa lapag lang. Mas malaya kang makakagalaw kaysa sa akin. Kaya wag kang maarte. Don't worry, kakalagan din kita kapag okay na ako. Walang nagawa si Miguel kung hindi sundin ng dalaga na mabilis naman niyang nagawa dahil sa hindi naman pala masyadong mahigpit ang pagkakatali rito. Nang makalaya ang mga kamay, kinaligan ni Patria ang sariling paa bago kalagan ang mga tali kay Miguel. Now, kailangan na nating lumabas. Saad ni Miguel na tila nakahinga ng maluwag matapos kalagan ni Patria. Huwag tayong padalos-dalos. May dalang baril si Matrona. Verona nga. May dala siyang baril? Oo nga. Kasasabi ko lang, di ba? Kaya dapat huwag tayong maingay. Baka madeds tayo nang wala sa oras. Ang masama pa, baka itapon ng nilang katawan natin sa dagat. Ni hindi man lang tayo mabibigyan ng hustisya o ng maayos na libing. Kaya kailangan din nating patumbahin yung 2 kidnapper na lalaki na kasama ng bruhang ex mo. Pareho silang naalarma nang makarinig ng mga boses sa labas ng pintuan. Mabilis silang nagsibalik sa mga dating ayos na kunwari ay nakatali pa rin. Ilang saglit pa, pumasok sa loob ng silid sina Verona at ang 2 tauhan. OMG, ang tataka talaga ninyo. Di ba I told you na sa kwarto ko dalhin si Miguel? Sigaw ni Verona sa mga tauhan. Pasensya na, boss. Wala ka kasi kanina eh. Di ba kabilin-bilinan mo na huwag kaming papasok sa kwarto mo kung wala ka? I hate you guys. Hindi ko alam kung bakit kayo pang nakuha kong tauhan. Ang pupulpul nyo. Verona! Agaw pansin ni Miguel. Hello, babe. Did you like my surprise? No, she's not even Pauline. I know, right? Pero at least naniwala ka at pumunta ka rito. Now, kung gusto mong palayain ko ang babaeng yan, pirmahan mo tong marriage contract na dala ko. Napangisi si Miguel. Dahil lang dyan nangidnap ka ng inosente. Paano kung sabihin kong ayaw ko? Wala akong pakialam kahit hindi mo palayain tong babaeng to. Hindi ko naman siya kaano-ano. Tarantado ka. Now I know kung bakit niloko ka ng ate ko. Isa ka palang gago. Inis na sigaw at singit ni Patria. Hindi naman siya pinansin ng 2. But you have to. Isusumbong kita kay Daddy. Patiling iyak ni Verona. Para ito yung spoiled brat na hindi nasunod ang gusto. Sa tatay mo bang korap? E di magsumbong ka. Nakangising sagot ni Miguel.
I hate you. Hinding-hindi kayo makakalaya rito. I swear. Nang mag-walkout si Verona, sumunod rin ang dalawang tauhan nito, kaya nagsitayo na si Nigel at Patria. Seriously? Wala kang pakialam kahit hindi ako makaalis dito? Gusto mong masapak? Gigil na kastigo ni Patria kay Nigel. Saka mo na gawin yan. Let's escape first. Ginalit ko si Verona. She's probably on the backyard tulad na lang ng ginagawa niya kapag nagtatampo siya nung kami pa. Ay yung dalawang ungas niyang tauhan. Paano? Baka sinundan siya. It's obvious that they admired her. Mukhang mga hindi sila sanay sa pangingidnap. Tayo na. Dahan-dahan silang lumapit sa pintuan at nang pihitin nito ni Nigel, laking tuwa nila nang hindi yun nakalak. Sumilip muna sila upang siguraduhing walang bantay bago sila lumabas. Dire-diretso silang dalawa sa nakitang labasan na patungo sa dalampasigan. Hindi sila pwedeng pumunta sa kotse ni Nigel dahil nasa harapan yun ng bahay. Maya-maya ay nakakita sila ng isang bangka sa may buhanginan. Ano? Sasakay tayo rito? It's dark. Marunong ka ba niyan? Tanong ni Patria nang makalapit sila sa bangka. We have to, para madali tayong makatakas. We can't use my car, baka naroon sila sa labas ng bahay. Itulak natin to papuntang dagat. May sagwan naman kaya sure na makakalayo tayo dito. Mukha ring maayos pa ang kondisyon nito. Pinagtulungan nilang dalawa na itulak ang bangka. Nang nasa dagat na sila, nakarinig sila ng putok ng baril. Shit! Sina Matrona! Nagpapanik na sabi ni Patria. Sumakay ka na sa bangka! Bilis! Utos ni Nigel na agad niyang sinunod. Agad din itong sumampa roon at nagsagwan patungo kung saan upang makatakas kina Verona na may hawak na baril. Dahil sa may kalakasan ng alon, mabilis silang nakalayo mula sa dalampasigan. Buti na lang at hindi sila pinagbabaril habang papalayo kanina. Malamang ay hindi naman talaga sanay gumamit ng baril ng tatlo. Nananakot lang. Isa pa ay may kadiliman din sa paligid. Sa tingin mo ba hindi na nila tayo susundan? Dapat kasi pinatumbang muna natin sila bago tayo tumakas. Saad ni Patria. Wala nang ibang bangka, hindi na nila tayo masusundan. Kung nakipaglaban tayo sa kanila kanina, baka mas mahirapan tayong makatakas. Ano nang gagawin natin? Magpatangay sa malakas na alon? Paano kung malunod tayo? Kakainin tayo ng pating at mamamatay? Stop thinking nonsense. I'm sure na makakarating tayo sa isang island. O tapos? Tapos may makakatulong sa atin doon. Paano ka nakakasiguro? Lahat ng island ngayon pinaninirahan na. Basta huwag kang malikot para makapag-concentrate ako sa pagsasagwan. Ilang oras ang itinagal. Pareho silang nakatulog sa bangka. Malayo na rin ang narating nila kakasagwan at mag-uumaga na. Hindi nila nakikita ang kinaroroonan nila. Tanging aninag lang ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw. May naaaninag pa silang mga figura ng isla o bundok. Pero alam nilang malayo pa yon bago nila marating. Pagsikat ng araw, naunang nagising si Patria. Nang umupo siya mula sa pagkakahiga, napatili siya nang makita na nasa gitna sila ng dagat. Napabalikwas ng bangon si Nigel dahil sa sigaw niya. Ano ba? Bakit ka ba tumitili? Nagulat din si Nigel sa nakikita. Are we going to die? Bakit kasi natulog ka kagabi? Paano na tayo makakabalik? Baka balunod tayo. Saad ni Patria. Pwede ba? Calm down. Walang mamamatay at hindi tayo malulunod dahil nasa bangka tayo. Mabuti pa, maghanap tayo ng island. Magsagwan ka. Ano? Bakit ako? Ikaw ang lalaki. Nananakit na ang braso ko, Patria. Kagabi pa ako nagsasagwan. Sige na, gawin mo na nang may ambag ka naman. Che, kung hindi dahil sa'yo, wala tayo rito. Kaya wag mo akong sigaw-sigawan dyan. Magsasagwan ka o hindi? Itutulak kita sa dagat. Sige, subukan mo. Akala mo hindi kita isasama? Niyakap ni Patria si Nigel na ikinagulat naman ng lalaki. Parang merong kung anong nadama ang binata na hindi pa nito naramdaman noon. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Patria. Reklamo niya at hindi na pinansin ang kakaibang naramdaman. No, sabay tayong mahuhulog at mamamatay. Fine, ako na magsasagwan. Basta bitiwan mo na ako. Hindi ako makahinga. Mabilis namang bumitiw ang pangising-ising si Patria, habang si Nigel ay pinamulahan ng muka na hindi naman nahalata ng babae. Ilang saglit pa habang nagsasagwan si Nigel, nakakita sila ng isang isla.
Agad na binilisan ng binata ang pagsasagwan patungong isla. Buti na lang at batak siya sa gym. Kaya nakatulong yon para tumibay ang katawan niya sa kakasagwan kagabi pa. Wala rin naman siyang mapapala sa kasama niyang babae kahit na dumaing siya ng sakit ng balikat. Nang makarating sila sa isla, si Patria ang unang bumaba ng bangka. Wow! Ang gandang isla naman ito! I wonder if may tao rito. Paghanga ng dalaga habang nililibot ang tingin sa paligid. Puting-puti ang buhangin sa lugar at kay tahimik. Kung may tao, may bahay. Pero kita mo, masukal na gubat lang ang meron. Baka hayop meron dyan. Pero sabi mo lahat ng island may tao nang nakatira, di ba? Malay ko ba na hindi lahat? Libo-libo ang isla sa Pilipinas, Patria. Pero at least ang ganda rito. Kung yayaman ako, bibilhin ko to at magpapatayo ka ng beach house dito. Malabong mangyari yun sa'yo. Panira ka, ina-appreciate ko lang ang isla nang iinis ka pa. Ay putik, bakit mo hinayaang maanod ang bangka ni Gel? Hiyaw ng babae habang tinatanaw ang papalayong bangka. Mabilis na napalingon si Nigel at nakitang malayo na yon. Shit, hindi ko na malayan. Nigel, kunin mo. Kaya pa yung mahabol. Paano? I can't swim. Ikaw na lang. Ano? Hindi rin ako marunong lumangoy. Nanlumo sila pareho at napaupo na lang sa buhanginan. I guess wala na tayong magagawa. We need to stay here, Patria. Stay here? Oo, nagagandahan ako sa islang to. Pero ayoko magpakamatay sa gutom at magpakatay sa leon o sa anumang mabangis na hayop meron dito. Or worst, baka meron ditong mga carnival. Kung yun ang kapalaran natin, we need to accept that. Ha? Bata pa ako para mamatay at marami pa akong pangarap ni Gel. Then manahimik ka riyan. Ilang saglit pa, hinubad ni Nigel ang t-shirt na suot na ikinawindang naman ni Patria. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka naghuhubad? May sando ako. Totoo ngang may suot na puting sando ang binata. Ngunit hindi maitatago nun ang ganda ng katawan nito na bumabakat doon. Ano bang gagawin mo sa damit na yan? Gagawin nating flag. Para kung may mapadaan na barko man o helicopter, madali nilang makita. May nakitang isang putol na mahabang kahoy si Nigel. Kinuha nito yon at itinali roon ng damit, saka patayong itinarak sa may buhangin. Sure ka ba na effective yan? Tanong ni Patria. Why don't we write SOS or help? Ganun ang ginagawa nila sa mga movie, di ba? Magtiwala ka sa akin. For now, kailangan na lang nating humanap ng makakain. Mamaya gagawin natin ang sinabi mo. Iisipan natin ng paraan kung paano makakagawa ng SOS. Hindi na gumagana masyadong isip ko. Gutom na rin ako. Saan tayo hahanap ng food? Sa gubat? Sa dagat. Eh di ba pareho tayong dalawa na hindi marunong lumangoy? Paano ka naman makakahuli ng isda? We don't need to swim in the deepest part. May makakain naman sa mababaw na parte ng dagat. Alimango, seaweeds, at kahit isda na lumalangoy sa mababaw. We do that every time na nagbabakasyon kami ng mga kaibigan ko sa isang beach resort. Eh di ikaw nilang ang humuli. Sige, pero ikaw, need mong mag-ipon ng kahoy para may pagsisindihan tayo ng apoy. Maghanap ka sa loob ng gubat. Ano? No way. Okay, you choose. Manguhuli ka ng makakain sa dagat o maghahanap ka ng ipangluluto. Alangan namang ibilad natin sa araw ang isda. Baka buto na tayo, hindi pa luto. Masama ang tingin na ipinukol ni Patria sa lalaki. Parehong mahirap ang pagpipilian. Ngunit takot naman siya na baka kagatin siya ng mga sea creatures sa dagat. Fine, ako na maghahanap ng kahoy. Basta make sure na may makukuha kang pagkain ha, para hindi masayang ang effort ko. Pagsuko ni Patria. Don't worry, I can manage. Nagsimula ka na. Pairap na tumalikod si Patria kay Miguel upang gawin ang iniuutos sa kanya. Nagsimula naman ang binata na manghuli ng makakain sa dagat. Mabuti na lang at may nakita itong matulis na kahoy na ipangtatarak sa mga isda. Kahit papaano ay asintado naman siya. Halos ilang oras ang itinagal hanggang sa makakuha si Nigel ng isda. Nang makahuli ng 3, narinig nito ang malakas na tili ni Patria mula sa gubat. Mabilis nitong ibinaba sa may buhangin ang mga isda at tinakbo ang kinaroroonan ng dalaga. Patria! Patria, where are you? Takot na tawag nito sa kasama.
Nigel, nandito ako. Tulungan mo ako, please. Nakita ng lalaki si Patria na nakasalampak sa lupa habang himas-himas ang bukong-bukong sa paa. Patria, what happened? Mabilis na nilapitan ni Nigel ang dalaga at nag-aalalang siniyasat ang kalagayan. Lumuha ang dalaga. Nigel, nakakita ako ng ahas sa bandaron kaya tumakbo ako. Pero nadapa ako rito. And here, masakit ang ankle ko. I think I can't walk. Bakit ba kasi ang lampa mo? Paluhod na tumalikod si Nigel sa babae. Sumampa ka sa likod ko, bubuhatin kita. Mabigat ako. Fine, dito ka na lang sa gubat. Ang arte mo. Wait, sasampa na. Alam mo masyadong maikli ang temper mo. Nakasimangot niyang sabi. Bilis na, ang dami pang satsat. Nakasakay sa likod ni Nigel ang dalaga na nagtungo sila sa dalampasigan. Pagkababa kay Patria, tiningnan ni Nigel ang ankle niya. Aray, masakit. Dahan-dahan naman sa paghawak. Reklamo ni Patria. Huwag ka munang magagalaw, baka mamaga. We don't have any first aid kit. Next time, be careful, okay? But sorry sa gagawin kong to. Bigla ay kumunit si Nigel ng kaunting tela sa suot na skirt ng dalaga na ikinatili ng huli. Manyak ka? Bakit mo yung ginawa? It's for your ankle, okay? Saad ni Nigel at tinalian ang ankle niya. Pinipigilan nito ang sarili na tumitig sa makinis at maputing hita ni Patria. Yan, okay na yan. Basta huwag ka na lang malikot dyan. I'll get some wood for fire. Matapos makahanap ng mga kahoy ay agad na nagningas ng apoy si Nigel at liwanag mamayang gabi. Buti na lang at medyo may alam si Nigel sa pagpapaningas ng apoy kahit na walang posporo o lighter. Pagkatapos ay kumain na sila ng tanghalian nang maihaw na ang mga isda. Ganon din ang nangyari nung hapon na. Humuli si Nigel ng isda upang may makain sa hapunan. Walang lasang isdang to, pero lamang siya na din. Bakit pala kaunti lang ang nakuha mo? Tanong ni Patria. Huwag ka nang magreklamo. Kung hindi ka lang nagpakatanga kanina sa gubat, nasamahan mo sana ako at marami sana tayong nahuli. Ako, tanga? Gusto mong You know, you're really familiar to me, Patria. Putol ni Nigel sa sinasabi niya. Hindi na malaya ni Patria na nakatitig na pala ito sa mukha niya. Bakit? Saan mo ba ako nakita noon? Ikaw naman, kahit ex ka ng ate ko, hindi pa kita nakikita. Hindi ka man lang niya dinala sa bahay namin. Hindi ka siguro talaga mahal ni ate. Panunod yun niya rito na hindi pinansin ng binata. Probably in some occasion. May naatinan ka bang kasal na Magnus Villarama ang pangalan ng groom? Wait, parang pamilyar. Hindi ba yung naging asawa niya is Gillian Denshaw? Tama. Sabi ko na nga ba't nakita na kita sa kasalang yun eh. Kanino ko pa kasing iniisip na pamilyar ka? Although, alam ko naman na hawig ka sa ate mo. Sinabi ko na nga mas maganda ako kay ate, di ba? Oo na. Kaya nga nung nakita kita sa wedding ni na Magnus, alam ko agad na hawig ka lang ni Pauline. Kaano-ano mo nga pala ang wife ni Magnus? Kaibigan ko si Gilena at invited ako sa wedding nila. Ikaw, kaano-ano mo si Magnus? He's my best friend. Isa ako sa mga best man ni Magnus. Hindi mo ba ako napansin nun? Ganun ba? Hindi kita napansin eh. At saka umuwi rin ako kaagad kasi kailangan ako ng mga trabahador ko sa restaurant noon. You have one? Tumango siya. Can I go there sometime? Tanong nito. Sure. Basta dapat yung mga mamahaling dishes ko ang orderin mo ah. Oo naman. Once we get rescued, ang restaurant mong unang mission kong puntahan. By the way, regarding Pauline, sino na pang asawa niya? Pag-iiba ni Nigel sa mahinang boses. Bakit gusto mong malaman? Ipapahanap mo? Hindi. I just want to know him. Baka kilala ko. Si Patrick Anderson, isang mechanical engineer. Kilala mo? Nalungkot si Nigel. Yes. Dati namin siyang kaklase sa isang subject. Siya rin ang lalaking ilang beses kong naabutan sa apartment ng ate mo. Good for them though. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Ganun ba talaga kalalim ang pagmamahal mo sa ate ko at hindi mo siya malimot-limot? She's my first love. Mahirap kalimutan ng nauna. Sa bagay, tama ka. Bakit? May nangyari na ba sa inyo para magkaganyan ka? Daig mo pang nanakawan ni ate ng virginity ah. Blunt niyang tanong. I respected your ate. I'm a good boy during those days.
Kaya kahit halik, wala pang nangyari sa amin ni Pauline. Hawak kamay lang. Kaya pala medyo nabulagan ka kahit na opposite kayo. Good boy ka, bad girl naman si ate. Hey, don't say that. She's nice. Bulag ka nga. Napakamaldita kaya nun. Pero sa bagay nga, hindi nga siguro basta makakalimutan ng first love. Ako nga kahit wala na akong pagka-crush sa first crush ko, hindi ko pa rin siya limot. When my parents went to abroad, back then, si Pauline lang ang kasama at karamay ko. Lagi niya akong tinutulungan sa mga schoolworks at dahil sa kanya, na-inspire ako mag-aral ng mabuti. We love each other before. Wala akong idea na magbabago siya at magagawa niya akong lokohin. Pinatawad ko siya noong una, pero ilang beses na ulit ang panluloko niya, kaya hinayaan ko na lang siya at pinalaya. Kaya ka naging babaero after ng breakup niyo? Kasi hindi mo matanggap ang ginawa niya sa'yo? Actually, I'm a playboy since before I met her. Nagbago ako nung maging girlfriend ko siya. Pero nagbalik ang dating ako at lumala pa after she betrayed me. Naisip ko na walang saysay na magpaka-good boy. Niligawan mo ba si ate noon? Yes, almost 6 months ang inabot bago niya ako sinagot. Buti pa siya may nanligaw sa kanya kahit masama ang ugali niya. Ikaw ba? Wala pang naniligaw sa'yo? Sa kasamaang palad, oo. Mukhang sa past life ko ang sama-sama ako sa mga lalaki. Kaya siguro natatakot silang lapitan ako ngayon. May lalaki naman na hindi takot lapitan ka. At sino? Ako. Pwede kitang ligawan. Gulat na napatitig si Patria sa lalaki. Huwag ka ngang mag-joke. I'm not joking. Sana ikaw na lang ang una kong nakilala, hindi si Pauline. I think we have connection, Patria. Ang gaan ng loob ko sa'yo. But don't get me wrong, okay? I know ex ko ang ate mo. Pero bata pa ako nun, at mukhang hindi naman ako sineryoso ni Pauline noon. Biglang napaiwas ng tingin si Patria nang makitaan ng pagkaseryoso ang binatang kaharap. Nakaramdam din siya ng kakaiba na parang may mga paru-parong naglalaro sa kanyang tiyan. Kung hindi lang masakit ang kanyang ankle, ay baka lumayo na siya sa lalaki. Nako, epekto na yan ang kinakain natin lagi na isda, Nigel. Ikaw na lang ang umubos nitong akin at matutulog na ako. Sana bukas may mag-rescue na sa atin. Inabot ni Patria ang isda kay Nigel at lumayo ng kaunti sa dating pwesto upang humiga patalikod sa lalaki. Wala na siyang pakialam kahit malamig at buhangin ang kanyang hinihigaan. Basta makaiwas siya sa awkwardness na namumuo sa kanila ni Nigel. I promise, pag uwi natin, I'll pursue you. More than what I did to your sister, Patria. I think kaya hindi kami naging swak ni Pauline dahil para talaga ako sa'yo. Oh God, is this what they call love at first sight? I admit, I like her the first time I saw her in that room. Bulong ni Nigel habang nakatingin sa babaeng nakahigang nakatalikod. Walang dudang tinamaan to. Pagkatapos kumain ay naghanap si Nigel ng pwedeng ilatag o ikumot sa nakahantad na mga hita ni Patria. Wala naman itong nakuha kundi dahon ng mga saging. Itinakip nito yon sa hita ng dalaga. Gaya ng hiling ni Patria, pagsapit ng umaga ay may nakita silang papalapit na yate. Nigel, yan na yata ang mga rescuers natin dito. Sigaw ni Patria habang kumakaway sa yate. Talagang masaya ka, Patria? Siyempre, makakauwi na ako eh. Makakakain na ako ng kanin, makakaligo at makakahiga na rin ng maayos sa kwarto ko. Ikaw ba? Hindi sumagot si Nigel. Sa katunayan, nais niyang makasama pa ng matagal ang babae. Nakilala ng binata ang yate, isa sa mga pag-aari ng pamilya niya. That's our yacht. Maybe our parents discovered right away that I'm in trouble and missing. Thank God. Akala ko talaga tatagal pa tayo sa islang to. Salamat sa pamilya mo at pinahanap ka nilagan. Bulalas ni Patria. Sana nga hindi na lang. Bulong naman ni Nigel. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko tara na. Yan na ang yate. Sumakay ka na at baka mag-back out pa yung mga tauhan ni Papa at iwan ka nila rito. Ako lang kasi dapat ang kailangan nilang i-rescue. Ganon. Che. Irap nito. But anyway, thank you for saving me, Nigel. Thank you rin sa pamilya mo. Nakadamay din ako sa rescue nila. No problem. Besides, I'm the reason why we're here at kung bakit ka kinidnap. Lesson learned, Nigel. Tigilan mo na ang paglalaro sa mga babae. Baka sa susunod, hindi na lang to ang abutin mo.
I will, I promise. Sagot niya. Dahil natagpuan ko ng babaeng seseryosohin ko at pakakasalan. Dugtong sa isip ni Miguel habang tinitingnan ang dalaga na excited nang makauwi. Pareho silang sumakay sa yate at pumalaot na nga ito. Pagdating nila sa Maynila, nalaman nilang nasa presinto na sina Verona at ang dalawang kidnappers. Nais pa sanang sumama ni Patria papunta roon, ngunit pinigilan siya ni Miguel. Ipapahatid na kita sa driver ko. Ako nang bahala kay Verona. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Fine. Siguraduhin mo lang na makukuha natin ang hustisya natin, okay? I promise. Pero I want a favor. Ano yon? Gusto ko sanang makita ka ulit, Patria. Baka pwedeng makahingi ng phone number mo. Pinamulahan ng mukha si Patria sa narinig. Naiwala ko yung cellphone ko nung pinakidnap ako ni Verona. Ganun ba? Oo, pero kung gusto mo, bumisita ka sa restaurant ko. Ngumiti si Miguel. Sure, saan ba? Bago umuwi, binigay muna ni Patria sa lalaki ang address ng kanyang restaurant na kung saan doon din siya nakatira sa ikalawang palapag. Sa totoo lang ay umaasa siyang bibisitahin siya ng binata. Dumaan ang ilang araw. Ang akala ni Patria ay hindi na pupunta si Miguel sa kanyang restaurant at nakalimutan na siya nito. Ngunit isang umaga, nawindang na lang siya sa balitang hatid sa kanya ng kanyang isang waitress na si Lorraine. Boss! Tawag sa kanya nito. Bakit ka ba sumisigaw, Lorraine? Tanong niya pagkabukas ng pinto. Bumalik din agad siya sa study table at pinagpatuloy ang ginagawa sa laptop. Sumunod naman sa kanya ang tauhan. OMG, boss! Hindi ka pa ba naliligo? It's 9 o'clock na kaya. Busy ako sa masteral thesis ko, okay? Kaya hindi ko kayo matutulungan ngayon sa resto. Habang abala sa negosyo ay nag-aaral si Patria. Ilang buwan na lang at gagraduate na rin siya sa kursong Business Administration. Nagpahinto-hinto kasi siya ng kolehiyo dahil naging abala siya sa negosyo. Boss, hindi naman yun ang problema. May gwapong naghahanap sa inyo at ang sabi, i-date ka raw niya. Manahimik ka nga, Lorraine. Wala akong gwapong kadate ngayon. Pero sabi kasi ni Pogi, baka hinihintay mo raw siya. Nga pala, Miguel daw ang pangalan niya. Napahinto si Patria sa pagtitipa sa keyboard ng laptop nang marinig yun. Si Miguel? Oo. Alam mo, boss, ang haba ng hair mo. Paano ka nakapikot ng ganun kagwapo? Hindi ko siya pinikot, Gaga. Where is he? Nasa baba. Tinatry ang Korean noodles natin. Pakisabi, pakihintay ako. Magbibihis pa ako. At huwag kang maraming dada sa kanya, okay? Okay, boss. Pero anytime na magsawa ka sa kanya, sabihan mo lang ako, boss, ha? Ako mag-aalaga sa kanya. Ang landi mo. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Halos 2 oras ang itinigal ni Patria sa pagdigo, pagbibihis at pagmi-makeup. Ni hindi niya alam kung bakit nagpapaganda siya. Basta gusto niya ay presentable siya sa mga mata ni Miguel. Wow, nagpaganda talaga si boss. Paghanga ni Lorraine nang makita siya sa unang palapag ng restaurant. For the first time, sabi naman ng isa. Kapangyarihan ba yan ng pag-ibig? Kalandian siguro, sabi naman ng isa pa. Hoy, magsitahimik kayo baka marinig kayo ni boss. Saway ni Lorraine sa mga kasama. Hinayaan na lang niya ang mga tauhan na magtsikahan dahil napako ang kanyang tingin sa lalaking mag-isang nakaupo sa pang-4 na taong lamesa na malapit sa may glass wall. Ang gwapo nitong tingnan kahit naka-side view. Dahil sa abala sa pagtingin sa labas, hindi na malaya ni Miguel na lumapit at umupo na sa harap nito si Patria. Napalingon lang ito nang tumikim ang dalaga. Pasensya na kung napaghintay kita. Nainip ka ba, Miguel? Nakangiting tanong ng dalaga na hindi naman magawang sagutin ni Miguel dahil parang kaharap nito ang isang anghel sa ganda. Naka-floral yellow dress si Patria at simple ang suot na makeup. Bagay na bagay sa babae ang ayos niya. Inaamin ng binata sa sarili na mas maganda si Patria kaysa kay Pauline. Tama naman ang dalaga sa mga sinasabi dati. Maputi si Patria. May maikling itim na buhok. Ang mga mata naman ay dark brown. Matangos ang ilong at mapula ang labi. Higit pa ron, cute ngumiti. Miguel, takang tawag ni Patria dahil parang nakaglu ang mata ng binata sa kanya. I'm sorry. What's your question again? Ang sabi ko, nainip ka ba sa paghihintay sa akin?
Hindi naman. Your restaurant is quite peaceful. Maganda ang designs, both interior and exterior. May mini garden pa sa labas. Salamat. Nga pala, sabi ng isang waitress ko, i-date mo raw ako? Sorry at medyo nalate ako ng baba. May tinapos pa kasi ako ang thesis. Pagdadahilan niya, pero ang totoo ay nagtagal siya sa pagpapaganda. It's okay. Nabanggit nga nila sa akin na nag-aaral ka pa pala. Ang sipag mo naman. And yes, i-date kita. Bakit, ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon, pero kakikilala lang natin at hindi ka pa nga nandiligaw. Tumayo si Miguel at hinawakan ng kamay ni Patria sabay hila rito. Then, this date is the first stage of my courting. But before that, I want to introduce myself to you. I'm Miguel Ignacio de la Fuente, 28 years old. I've been living here in Manila since I was born, kaya hindi ka mahihirapan na hanapin ako. Napangiti naman si Patria sa sinabi nito. At bakit naman kita hahanapin? Wala lang. Just in case lang na akala mo umalis ako. Sira? Anyway, kilala mo naman na ako. I'm Patria Vidil, 25 years old. I'm also living in Manila. Dito mismo sa restaurant na to. Kaya hindi ka rin mahihirapan na hanapin ako. Kung sakaling trip mo na hanapin ako. Well, now that we know each other, shall we go? Tumango si Patria. Binalingan naman ni Miguel ang mga tauhan ng dalaga. Guys, hihiramin ko lang ang boss niyo At pakisunod na lang sa amin ang mga orders ko. Hinila ni Miguel si Patria palabas ng restaurant at nagtungo sila sa nakapark na pulang sports car ng lalaki. Sumusunod sa kanila ang 5 trabahador habang bitbit ang mga take-out foods na in-order ni Miguel kanina. Kinuha ni Miguel ang mga yon at ipinasok sa backseat ng kotse bago nito pinagbuksan ng passenger seat door ang dalaga. Teka, saan ba talaga tayo pupunta at ang dami mong pagkain na in-order? Somewhere you deserve to see. Just trust me, sweetheart. Pumasok si Patria sa kotse at sumunod naman si Miguel sa may driver's seat. Mag-iingat kayo, boss. Kumaway pa silang dalawa sa 3 waitresses at 2 waiters bago pinaandar ni Miguel ang kotse. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi naman mapakali ang puso ni Patria sa pagkabog. Nahalata yun ng binata kaya hinawakan nito ang kanyang kamay. Mukha kang maihi dyan, Pat. Relax, hindi pa kita itatanan. Nakangising saad ni Miguel habang nasa kalsada pa rin ang mga mata. Hindi ganun ang iniisip ko, no? I'm just nervous kasi may kabilisan ng pagmamaneho mo. Okay, reason accepted. Ilang saglit pa na malaya ni Patria na parang gubat ang tinatahak nilang daan. Saan ba talaga tayo pupunta? May nagde-date ba sa gubat? Meron. Tayo. Nako, Miguel, kinakabahan na ako sa iyo Baka naman ipapakatay mo ko sa mga hayop dyan. O kaya iaalay mo ko sa kulto. Nakaligtas nga ako sa pangingidnap ni Verona. Sa kulto mo naman hindi. Natawa si Miguel sa narinig. Kung gagawin ko yun, edi mawawala na naman ng Pilipinas ng isang magandang Pinay. Bolero. Nagtaka si Patria nang pinahintunan ni Miguel ang kotse sa tapat mismo ng isang napakalaking puno na hindi niya alam ang tawag. Basta parang dambuhala ang katawan ng puno. Anong gagawin natin dito sa puno, Miguel? May lalabas pa na secret door dyan tapos papasok tayo at makakarating tayo sa Wonderland? May pinto nga, pero hindi naman secret at hindi tayo sa Wonderland makakarating. Ha? Takang sambit niya. Bumaba ka na at sasabihin ko sa iyong sekreto ng puno na yan. Bumaba silang dalawa pero nagtataka pa rin si Patria. Ano ba talagang sekreto ng punong to, Miguel? Tanong niya habang tinitingala ang napakalaking puno. Did I mention that this is a treehouse? Treehouse? Hindi. Saka wala naman ako nakikitang bahay sa taas ng puno Ganun ang alam kong treehouse. Imbis na sumagot, hindi lang ni Miguel si Patria paikot sa kabilang bahagi ng puno na ikinasinghap ng dalaga. Doon kasi ay may nakikita siyang pintuan at 2 bintana. OMG! Meron bang bahay sa loob niyan? Manghang tanong ng dalaga. You'll see. Naglabas ng isang susi si Miguel mula sa suot niyang pantalon. Ini-unlock at binuksan nito ang pintuan na muling ikanasinghap sa pagkamangha ni Patria. Wow! How was this possible? Hindi ko alam na pwedeng maging bahay ang puno nang hindi ito ginagawang troso. Para ako nakapasok sa bahay ng The Hobbit. Mabilis na pumasok si Patria sa loob at nakita niya na may mini kitchen doon at mini dining table.
Maganda ang kabuuan at mukha talagang totoong mini house. May nakita rin siyang hagdan pataas. May hagdan? Anong meron sa taas, Nigel? Umakyat tayo nang malaman mo. Unang umakyat ang binata at sumunod naman si Patria. Doon nakita nila na isa palang kwarto yon, base na rin sa isang kama na naroon. Grabe, paano ito nagawa? Isa tong buong puno tapos naging bahay? Napaka-brilliant ng nakaisip nito at napakahusay niya. Patria, puno lang to. De la Fuente ako. Yabang mo naman. Sana all mayaman. By the way, did you like my surprise? Tumango-tango si Patria. I love it, Nigel. Salamat at dinala mo ako sa ganitong lugar. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Para talagang sa movie. I'm romantic, right? More than romantic. Parang gusto kong tumira rito pero may ilaw ba rito? Tubig at banyo? Oo, kompleto. These are solar lights na connected dito, kaya hindi ka maiinip. May mini TV, may radio, may mini fridge, electric fan. Yung banyo nakahiwalay. Come here, baby. Binuksan ni Nigel ang bintana at nasilip nila roon ang isa pang puno na may pinturin. Wow! So, naroroon pala ang banyo? Amazing naman! I'm glad you like this place. And yes, naroon ang banyo. Hindi na kasi pwedeng tungkabin pa ang loob ng isang puno na to at baka bumigay na siya dahil masyado ng hollow ang loob. So my architect, engineer and I decided na sa next tree nilang ilagay yung iba pa, like bathroom and another room. Nilagyan na lang namin ng bridge para mag-connect sila. Paano kapag may bagyo? Hindi ba rumurupok ang puno? My architect and engineer made sure na kasing tibay pa rin ng bato ang mga puno. These are old trees kaya kailangan ding lagyan ng mga pampatibay for the bad weather and termites. Kaya kahit abutin pa to ng 100 taon, hindi to matitibag ng bagyo. Actually, halos 1 dekada na rin to dito. Dito ako tumatambay kapag gusto ko mapag-isa. Alam mo, I think this is the best first date ever. Masayang sabi ni Patria. Napangiti si Nigel. You deserve all the best. Doon na silang dalawang naghapunan. Matapos ang lunch, dinala ni Nigel si Patria sa kalapit na gubat na kung saan may wishing well. Teka, paano nagkaroon ng wishing well dito? Namamanghang tanong ni Patria. Actually, this forest is our clan's property. Matagal na raw to, sabi ng papa ko. Bata pa raw siya. Dito laging humihiling ang pamilya ko dahil talagang tuto pa rin ng well na to ang kahilingan mo. Need mo lang magbato ng coins. Talaga? May coins ka ba riyan? Gusto ko mag-wish. Naglabas naman ng coins si Nigel at sabay silang humiling ng dalaga. I wish na sana si Patria ng babaeng para sa akin. I want her to be mine, officially. Hiling ni Nigel sa kanyang isipan. Nagtagal sila sa lugar na yon ng ilang oras at naisipan lamang umuwi nung magtatakip silim na. Hindi malilimutan ni Patria ang unang date nila ng binata. Ilang beses pang naulit ang pagsasurpresa ni Nigel kay Patria. Talagang ang hinigitan nito ang panliligaw kaysa sa panliligaw nito kay Polly noon. Kung sakaling sagutin na ito ng babae, sisiguraduhin itong hindi nahahanap pa ng iba si Patria. Umabot ng halos 2 buwan ang pagpapakitang gilas nito, hanggang sa ang pangarap ni Nigel ay natupad na. Sinagot na ito ni Patria. Yes, promise na wala yang bawian. Sisiguraduhin kong hindi ka lilingon sa iba. Masayang bulalas ni Nigel nang makamit ang matamis na oo ni Patria, doon mismo sa treehouse ni Nigel. Sira, hindi ako tulad ni ate, no? Thank you so much, Patria. As your first boyfriend, I will do everything to be your last. Dahan-dahan ay inilapit ni Nigel ang labi sa mga labi ni Patria. Sa mga oras na yon, nagsalo sila ng kanilang unang halikan. Tumagal ng 1 buwan ang relasyon nilang dalawa at sa loob ng buwan na yon, talagang pinagbutihan ni Nigel ang pagiging boyfriend kay Patria. Hindi niya dinidisappoint ang babae. Ngunit sa sumunod pang mga araw, naging busy si Nigel sa kanilang software company. Dahil na rin sa malapit ng ilipat ito sa kanya ng kanyang papa. Minsan nakakatampo ka na. Kaninang umaga hindi mo ko nireplyan. Nakangusong saad ni Patria habang nakahiga sa kama at si Nigel naman ay nakaupo at busy sa kanyang laptop. Kasalukuyang naroroon sila sa treehouse. Nang nakatakas si Nigel sa kanilang kumpanya, napagdesisyonan niyang i-date ang nobya. At doon nga ay magpapalipas na sila ng gabi sa gubat. Itinabi ni Nigel ang laptop at humiga sa tabi ng babae.
Maliit lang ang kama pero pinagkasya nila ang mga sarili nila roon. Baby, I'm sorry. Nag-overtime kasi ako kagabi tapos late ako nagising kaninang umaga. Kaya nalimutan kong i-charge ang phone ko. Lagi naman eh. Alam ko naman ang sitwasyon mo ngayon at sa hinaharap magiging CEO ka na ng kumpanya nyo. Pero girlfriend mo ako ni Gel. Sana man lang kahit sa text hindi mo ako nakakalimutan. Ako nga busy din sa resto at studies pero may oras pa rin ako sa'yo. Tumalikod si Patria sa lalaki at naramdaman naman ito ang pagyakap ng nobyo. Mukhang galit ka talaga. Tinatawag mo na ako sa pangalan ko. I'm sorry na. Promise babawi ako. Mahigpit kasi si Papa eh. Minsan pinapakuha at pinapatago niya sa assistant ko ang cellphone ko. O di kaya ang susi ng kotse ko kaya hindi kita masipot sa usapan natin. Sorry na. Please, wag ka na magtampo. What do I need to do para makabawi sa'yo, babe? Bumangon si Patria at ganun rin ang ginawa ng lalaki. Hinalikan nito si Miguel at kinapa ang pisngi ng nobyo. Alam mo, baby, malapit na ako mag-26 at ikaw sa susunod na buwan 29 na. Baka naman pwedeng binyagan na natin ng isa't isa. Seryosong saad ni Patria. What do you mean, babe? Let's make love. Datapot nagulat naman si Miguel. Nakadama naman siya ng kakaibang init sa narinig. Patria. Please, Miguel. Pero kung ayaw mo, edi wag. Of course I want it. You don't know how long I want to do that with you. Pero are you sure na hindi ka magsisisi pagkatapos? You know, I want to marry you before that. I respect you so much. Alam mo yan. Ito na nga, nagpapamanyak na ako sa'yo, duda ka pa ba? Bakit kasi napaka-gentleman mo, Miguel? Para ka namang hindi babaero. Natatawang pangaasar nito sa nobyo. Baby naman, alam mo when the playboy falls in love, lahat kaya naming kalimutan at baguhin alang-alang sa napili naming mahalin habang buhay. I love you at hindi sex ang habol ko sa'yo. You know that, baby. Pero hindi na tayo bumabata, babe. Nag-iisa na rin ako sa buhay. Si ate hindi ko na rin kasama dahil may sarili na yung mundo. Ang mga kaibigan ko meron na rin sari-sariling pamilya. Ikaw na lang ang meron ako, Miguel. I will stay with you forever, Pat. Are you really sure with this? Nakatitig na paniniguro niya sa nobya. Sa totoo lang, kung babaero pa rin siya at maloko, baka noon pa niya hiniling kay Patria ang pagtatalik. Pero mahal niya ito kaya handa siyang maghintay. I am more than sure, babe. Ngumiti si Miguel at mabilis na inangkin ang mga labi ng babae. Sa gabing yon, saksi ang punong kinaroroonan nila sa kanilang pag-iisa sa mainit na gabi. Salamat sa pagtitiwala, baby. Promise, paninindigan kita. Just wait a little time, aasikasuhin ko lang ang magiging negosyo namin. Kapag stable na ang lahat at kapag secure na ang future natin, we will get married. Malambing na saad ni Miguel matapos ang kanilang pagniniig. Kahit naman maging pulubi ka, pakakasalan pa rin kita, babe. Hindi naman pwede yun. Kawawa ang mga magiging anak natin, Pat. I want to spoil them and make them happy. Ang pagsispoil sa anak dapat hindi gamit ang pera o material na bagay. Dapat pagmamahal. Napangiti si Miguel. Sure, we will spoil them with our love. Pero maganda ring samahan minsan ng material, di ba? Oo na, pero hindi dapat sobra. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalo pang lumalim ang kanilang relasyon. Bagamat busy pa rin si Miguel sa kumpanya, hindi na niya nalilimot na tawagan o i-text si Patria. Habang si Patria naman, lumipas ang ilang linggo noong may nangyari sa kanila, nalaman niyang dinadala na pala niya ang magiging anak nila ni Miguel. Nagbubuntis siya ng triplets. Wala silang lahing kambal, pero naisip niyang baka sina Miguel ay mayroon. Nais niya mang sabihin kaagad sa nobyo ang magandang balita, ayaw naman niyang mabigla ang lalaki, kaya hihintayin niya ang darating na kaarawan nito upang doon aminin ang tungkol sa kanyang mga pinagbubuntis. Babies ko, maraming salamat dahil dumating kayo kay mommy. Pasensya na't hindi ko pa pwedeng sabihin sa daddy niyong tungkol sa inyo dahil sobra siyang busy. Ayoko siyang mabigla. Promise, sa birthday niya sorpresahin natin siya. I love you mga anak ko. Pagkausap ni Patria sa ultrasound image ng kanilang triplets. Dumating ang araw ng kaarawan ni Miguel. Magpapaselebrate sana si Patria sa kanyang restaurant para sa lalaki. Pero nakatanggap siya ng invitation card. Hindi niya alam kung kanino galing yon, ngunit nakita niyang invitation pala yon sa gaganaping birthday celebration at paglilipat ng CEO position kay Miguel. Pinaghandaan niya talaga ang gabing yon.
Sinuot niya ang kanyang pinakamagandang purple long gown at nagpaganda siya. Nagpunta siya sa magarang venue sa kanyang isang taxi at halos nahihiya siyang pumasok sa loob dahil parang mga mayayaman at kilalang tao ang ibang imbitado. Don't be nervous, Patria. Remember that you have an agenda for tonight. At ang birthday gift mo kay Miguel ay ang mga bibis niyo. Kaya huwag ka dapat matakot. Makakasama sa triplets yan. Pagkausap niya sa kanyang sarili at pumasok na nga siya sa bulwagan. Halos malula siya sa ganda ng loob ng venue. Parang malapalasyo. Hinanap ng kanyang mga mata si Miguel, ngunit ibang tao ang kanyang nakita na papalapit sa pwesto niya. Patria, ikaw ba yan? Tanong ni Giliana, ang kanyang kaibigan. Kasama nito ang asawang si Magnus. Hi Giliana, Magnus, kamusta kayo? Oh my gosh, ikaw nga! Niyakap siya ni Giliana. What are you doing here? Invited ka? Wait, kilala mo si Miguel? Ang totoo kasi niyan, sandali friend, don't tell me na ikaw ang sinasabi sa akin ni Miguel na girlfriend niyang kakilala ko raw. Tumango si Patria sa tanong ng kaibigan. Ako nga, naikwento niya pala ako sa inyo. Nako, hindi pwede Patria. Hindi ka dapat naririto. Ano? Bakit naman, Gilena? Basta Patri. Bumaling ito sa mister nito. Hubby, may sinabi ba si Miguel sa'yo tungkol dito? Baling ng kanyang kaibigan sa asawa nito. I remembered what he said last time. Hindi niya raw hahayaan na makapunta rito ang girlfriend niya. Sagot ni Magnus na lalong ipinagtaka ni Patria. Ako ba ang tinutukoy niya, Magnus? Pero nagpadala siya sa akin ng invitation letter kaninang umaga. Ba't mo naman nasabing hindi niya ako hahayaan pumunta rito? It's probably not him who sent you the invitation. You must leave, Patria. Tama. Sang-ayon ni Gilena sa asawa. Teka nga, bakit niyo ba ako pinapaalis? Birthday celebration to ng boyfriend ko. Bakit ang sama niyo sa akin? Porket hindi ako mayaman. It's for your own good, bestie. Halika na ihahatid kita. Magnus, dito ka mo. Hindi na naituloy ni Gilena ang sinasabi dahil naagaw ang pansin nila ng babaeng nasa entablado na kahawig ni Miguel. Marahil yun ang mama ng lalaki. Hello everyone. Thank you for attending this tonight's grand celebration. Palakpakan ng lahat ng tao maliban kay Patria. Tonight is not only my son's birthday celebration at paglilipat ng mana sa kanya. You know, since he turned 29 today, oras na upang magkaroon ako ng manugang sa kanya. Ladies and gentlemen, please welcome my son Miguel Ignacio de la Fuente, together with Cara Ruiz, the heiress of Ruiz Corporation, as they let you witness their engagement tonight. Malakas na anunsyo ng ginang. Kasabay ng palakpakan ng mga tao at ang pag-akyat ni Miguel sa entablado, habang nakasukbit ang kamay ng isang babae, ay ang pagdaloy ng mga luha sa mata ni Patria. Masakit sa kanya makita ang pinakamamahal na lalaki ngayon ay nakatakda ng ikasal sa iba. Paano na siya? Paano na ang mga anak nila? I'm so sorry, Patria. Kung alam ko lang na ikaw ang girlfriend niya, noon pa sana kita binalaan. Pero late na rin namin nalaman na may inarrange na fiancé kay Miguel ang mama niya. Malungkot na saad ni Gilena, awang-awa kay Patria. Wifey, we need to take her home. Kaya kong bumiyahing mag-isa. Putol ni Patria kay Magnus. Mauuna na ako. Sapat na mga nasaksihan ko. Salamat sa pag-aalala niyo. It's nice to meet you again, Gilena. Kaagad siyang tumalikod sa mag-asawa at kahit nagmamadali, maingat pa rin ang kanyang paglalakad at baka madapa siya. Ngunit nang nasa labas na siya ng venue, naramdaman niya ang mga brasong pumulupot sa kanya. Pamilyar ang amoy ng may-ari nun. Miguel, please, gusto ko nang umuwi. I'm so sorry, baby. Sasabihin ko sana sa'yo pero naunahan ako ng takot. Halata sa boses ni Miguel ang pag-iyak. Kaya ba lagi na lang ang pagtawag at pag-text mo sa akin? Kasi guilty ka? Kasi naghihiganti ka dahil sa ginawa ng ate ko? Yun di ba? Ako ang ginantihan mo. Baby, no. Hindi ko magagawa sa'yo yan. Matagal ko nang pinatawad ng ate mo. Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Gagawa naman ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal eh. Hinayaan ko lang si mama na gawin ang party na to para tigilan na niya ako. Please, maniwala ka. Kumala si Patria sa yakap ni Miguel at humarap dito sa kabinigyan ng binata ng malakas na sampal. Para kay Miguel, yun na yata ang pinakamasakit na sampal na natanggap nito. Parang tumatagos yun sa puso.
Ngunit mas masakit ang makitang lumuluha ang pinakamamahal nitong babae. Kung ginagawa mo nga ang lahat, bakit engaged ka na ngayon? Alam mo ba, magpapa-blowout party sana ako para sa'yo dun sa restaurant eh. Handa na lahat, pati regalo ko. Gusto kitang sorpresahin. Pero ako na sorpresa. Tama nga sila. Ang manloloko ay palaging manloloko. Hindi kita niloloko, Pat. You know that I love you. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa ba kita o hindi, Nigel. Patria, baby, please. Nigel, gusto ko na talagang umuwi. Hayaan mo na ako. Bumalik ka na sa fiancé mo. Ihahatid na kita. No, dito ka na lang. It's your party. Kung hindi mo ko hahayaang umuwing mag-isa, hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Baby, please, don't do this to me. You started this, Nigel. Hindi mo ko hinayaang samahan kang lumaban. Sinola mo ang lahat. Kung naging tapat ka lang sana sa akin, magagawa natin ng paraan. Pero bakit mo nga naman gugustuhin ang tulong ko, kung gusto mo rin naman? Sino lang ba ako? Isang pipitsuging negosyante kumpara sa gusto ng magulang mo para sa'yo. Pagkasabi nun ay umalis na si Patria habang tahimik na humihingi ng tawad sa mga supling sa kanyang sinapupunan. Naiwang luhaan si Nigel. Nais niyang sundan ang dalaga ngunit natatakot siya sa banta nito. Kahit galit ito sa kanya, nais niya pa ring makita ito, kaya magtitiis muna siya hanggang mag-umaga. Son, it's enough for your useless drama. Bumalik ka na sa loob. Nakakahiya sa mga bisita at lalo na kay Kara at kina Mr. and Mrs. Ruiz. Tawag ng kanyang ina sa kanyang likuran. Ikaw ba ang may gawa, Ma? Did you send her the invitation? Tanong niya nang humarap siya sa ina. Oo, ako nga. Matagal na kitang pinamamanmanan. At alam ko ang mga pinagagagawa niyo ng babaeng yun. Anak, look. She's from a low-class family and knowing that she's Pauline's sister made me very strict for you. Natatakot ako sa magiging future mo sa kanya. Pauline cheated on you, which means that young lady can do the same. Tonight, you're going to be the owner of our companies. Paano na lang kung isa pala siyang gold digger at yun palang pakay niya sa'yo? She doesn't deserve you, iho. I'm the one who doesn't deserve her. And she's not a gold digger for your info, Ma. Hindi rin siyang unang lumapit sa akin because I'm the one who pursued her. And it takes months bago niya pinagkatiwala sa akin ng puso at sarili niya. Pero sinira mo ang tiwala niya sa akin. Sinira niya ang buhay ko. If she's going to break up with me, tandaan mong hindi kita mapapatawad, Mama. Sawang-sawa na ako sa pandidikta niya sa akin ni Papa. Tandaan mo rin na wala ka ng anak. This party is over. Kayo magpakasal sa Kara na yun. Galit niyang sumbat sa ina sabay talikod dito. Nigel! Umalis si Nigel sa gusaling yon gamit ang kanyang kotse. Dumaan siya sa isang bar upang bumili ng ilang bote ng alak at nagtungo sa gubat kung nasaan ng treehouse na puno ng masasaya nilang alaala ni Patria. Doon siya magpapakalasing. Dahil sa kalasingan, halos gabi na nang magising si Nigel kinabukasan. Napabalikwa siya ng bangon nang maalala na kinakailangan niyang suyuin ng nobya. Amoy alak man at hindi pa nakakapagbihis, nagtungo siya sa restaurant kung saan nakatira ang babae. Ngunit huli na pala siya. Ano kasi, Boss Nigel? Wala na dito si Boss Patria. Umalis na siya at pinagkatiwala muna sa amin ng restaurant. Paniguradong nakalipad ng aeroplanong sinakyan niya. Kanina pang umagang flight niya eh. Imporma sa kanya ng waitress na si Lorraine. Anong ibig mo sabihin? Kasi po, sabi ni Boss, pupunta raw siya sa ate niya. Doon muna raw siya. Saang bansa? Hindi niya po sinabi eh. Nalumo si Miguel sa narinig, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Pinuntahan niya ang lahat ng mga airlines na alam niya upang hanapin si Patria. Ngunit nabigo siya. Talagang wala na sa bansa ang babae. I let you leave me last night, Pat. Ang sabi mo makikita pa kita ulit. Pero nasan ka na? Bakit hindi mo ko hinayaang itama ang mga mali ko? Bakit hindi mo ko hinayaang magpaliwanag? Why did you leave me? Iyak ni Nigel sa huling airport na napuntahan. Hinayaan na lang niya ang sarili na tingnan siya at kaawaan ng mga taong naroroon. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Si Patria ay nasa Sydney, Australia. Nakikitira sa kanyang ate Pauline. Dahil ulilan na sila at wala nang matakbo ang iba, ayaw niya man, wala na siyang nagawa kundi ang lumapit sa ate niya. Mabuti na lang at taos-puso siya nitong tinanggap, lalo na't nagdadalang tao siya. Nakatunga nga ka na naman, Pat. Here, eat some pancake. Di ba nakikrave ka nito?
Saad ni Pauline sa nakababatang kapatid. Thanks, ate. Kumain ng pancake si Patria habang ganun pa rin ang ayos. Nakaupong nakatunganga sa pader. Honestly, mukha ka talagang 5 months pregnant sa itsura mo. Talagang ang 3 batang dinadala mo. Eh ikaw ba? Kailan mo gustong bigyan ng anak ang asawa mo? Matagal na kayong kasal Imbes ay tanong niya rito. Well, nagpaplano kasi kami na bumalik ng Pinas. Doon namin balak manirahan permanently at bumuo ng malaking pamilya. Pero may need pa kaming asikasuhin dito. Gusto mong bumalik sa Pilipinas? Nako, marami kang kasalanan sa bansang yon. I'm sure hindi ka natanggap doon, ate. Nagbago na ako, sis. I doubt it. Grabe ka sa akin, Pat, ha? Promise, mabait na ako. Hindi na ako bully at maldita. Saka nagsorry na ako sa mga kasalanan ko sa'yo, di ba? Oo na, sige na. Sasabihin ko sa Pilipinas, tanggapin ka na ulit at nagbalik loob ka na naman. Sira ka talaga. Nga pala, Pat, huwag ka ma-offend, ha? I know it's really awkward to talk about him since he's our ex. Pero, sinigal ba ang ama ng mga batang yan? Nanlaki ang mga mata ni Patria sa tanong ng kapatid. Paano mo nalaman? Well, napakialaman ko kasi ang phone mo kaninang umaga, and I saw your pictures. Sabi ko na nga ba hindi ka mapagkakatiwalaan? Hindi ka talaga bagay sa Pilipinas, ate. Sorry na, sis. Na-curious lang kasi ako kung ano ang tinititigan mo sa phone mo araw-araw. So, siya talaga? Tumango si Patria. Like how? Paano kayo nagkakilala? Care to tell me your story? Please don't get me wrong, Pat. Wala lang talaga sa akin ang naging kayo. In fact, hindi ko na nga siya naaalala Kanina na lang na nakita ko siya sa phone mo. Walang nagawa si Patria kundi ikwento sa kapatid ang kasaysayan nila ni Miguel na nauwi sa hindi maganda. Magkamukha talaga tayo. Napagkamalan ba naman ang ganda ko na ikaw? But I think Miguel loves you more than he loves me before, Pat. Komento ni Pauline matapos pakinggan ang kwento ng kapatid. Paano mo naman nasabi yan? Base na rin sa kwento mo, nag-e-effort siya para masurpresa ka lang. Noong kami pa kasi, mga kaibigan niya nag-e-effort para maganap ang mga mahahalagang okasyon namin. Para bang sa una lang siya magaling? Pero pagtagal parang wala na. Maybe that's the reason why I easily fell out of love at kung bakit mas pinili kong magkasala. Alam mo bang naging babaero yun dahil sa'yo? At sa akin pa talaga niya itinuro? Sadya naman siyang womanizer noon pa. Pero sabi mo nga, nagbago na siya, di ba? Kaya malamang mahal ka niyang talaga. Pero hindi ko naman alam kung totoo yung mga pinapakita at pinapadama niya sa akin, ate. And he's probably married now. Malay mo baka totoo at hinihintay ka pa rin niya hanggang ngayon. He also deserves to know about your children. Every father deserves that. I will think about that. Natatakot kasi ako na baka kasal na siya pagbalik ko. Sis, it's better late than never. O siya, dito ka muna. Magluluto pa ako ng tanghalian natin. Nang umalis si Pauline, naiwan si Patria na nalilito sa gusto niyang gawin. Gusto niyang bumalik sa Pilipinas para sa lalaking iniwan. Ngunit natatakot siya na baka kasal na talaga ito sa kara na yon at huli na ang lahat. Well, it's better late than never. Saad niya at natagpuan na lang niya ang sarili na nagbubuk ng airplane ticket pa uwing Pilipinas. Sa katunayan, bukod sa gusto niyang makita ang lalaki, meron naman siyang mahalagang aatinan sa Pilipinas. Kasal ni Joyce, ang isa sa mga kaklase niya at kaibigan nila ni Gilena. Inimbitahan siya dito sa email. Namiss na rin niya ang kanyang restaurant at siguro ay panahon na upang ipagpatuloy niya ang pagtatayo ng branch sa Makati. Naisip niya na kung sakaling wala na silang pag-asa ni Miguel, she needs to move on para sa triplets. Paglipas ng 2 araw, nagpahatid na siya sa kanyang ate sa airport. Mag-iingat ka, Pat. Soon we will go back there too. Also send my apologies and regards to Miguel. Sure, ingat din kayo rito, ate. Salamat sa lahat-lahat. Nagyakap sila bago siya tuluyang pumasok sa departure area. Habang nasa eroplano, panay ang himas ni Patria sa kanyang tiyan. Babies, wish me luck. Pagdating sa Naiya, mabilis siyang pumara ng taxi papunta sa kanyang restaurant. Ngunit naabutan niyang walang tao doon. Guys, nasa na kayo? Mga walang ya. Nandito na ang amo niyo, oh. Sigaw niya nang makapasok sa loob ng kanyang restaurant. Nasaan na ba mga taong yun?
Tinakasan na kaya nila ako? Nagpapadala naman ako ng sweldo sa kanila. Naka-break muna sila for 1 week. Dahan-dahang napalingon si Patria sa may-ari ng malalim na boses. Nakita niya ang lalaking 2 buwan niyang inaasam na makasama. Kabababa lang ito ng hagdan. Nigel. Patria, pasensya na ha. Tumira kasi ako rito nang walang pahintulit mo. But don't worry, nagtatrabaho rin ako rito. Pinag-leave ko muna ang mga trabahador mo. Si Lorraine ang anak yung kapatid. Yung magkapatid naman na si Bruce at Betty, na-miss na raw ang probinsya nila. Si Jacob naman busy sa pamamanhikan sa babaeng natipuhan. Si Chloe may sakit ng tatay. Kaya pansamantala mo ng close tong restaurant mo. Pero huwag kang mag-alala. Arkilado ko to kaya binabayaran ko ang bawat araw na maximum earning nito. Paliwanag ni Nigel habang madamdaming tinitingnan ng dalaga. Kailan ka pa naninirahan dito? Since when you went abroad, 2 months ago na. Yung fiancé mo? Hindi natuloy ang engagement ceremony. I left that night pagkaalis mo. Walang ibang babaeng pwedeng magmay-ari sa akin kundi ikaw lang. I missed you, baby. Napaluha si Patria. Ilang saglit pa, namalayan na lang niya ang sarili na lumapit sa lalaki at niyakap nito na agad naman siyang sinalubong. I'm so sorry. Akala ko magiging maayos sa pakiramdam ko kapag iniwan kita. Pero sobra-sobrang pangungulila ang nadama ko. I'm so sorry, Nigel. Paulit-ulit na hinalikan ni Nigel ang buhok ng lumuluhang dalaga sa kanyang mga bisig. It's okay, baby. Naiintindihan kita. Maraming salamat dahil nagbalik ka sa akin. I'm so sorry for everything I've done that made you hurt. I love you, Pat. I love you too, Nigel. Tahan na. Makasasama yan sa mga baby natin. Kumalas ng yakap si Patria. Kailan mo pa alam? Nang tumira ako rito, kwarto mo ang ginamit ko. Nakita kong ultrasound picture ng mga baby natin na nakaipit sa isang libro sa bookshelf mo. You don't know how devastated I was knowing that I hurt you while you're already bearing our babies. I want to punch myself. Gustong-gusto kitang ipahanap at sundan kung saan ka. Pero pinili ko na lang na manatili rito at maghintay. Kasi alam kong babalik ka sa akin. You see, I was right. Ngayon hindi na kita hahayaang makaalis sa akin. Gagawin ko lahat upang hindi ka na masaktan pang muli. Para magkasama tayo ng matagal ng mga anak natin. Lumuhod si Nigel at kinuha ang kamay ni Patria at hinagkanto. Matapos yun, ang umbok na tiyan naman ng babae ang kanyang hinagkan. Para ipadama kung gaano niya ito kamahal at ang mga supling nila. Wala man akong dalang singsing ngayon. Maaari ko bang marinig ang oo mo, babe? Will you marry me, Patria? Bakit ba ako hindi? May mga bunga na. Yes, Nigel. I'll marry you. Tumayo si Nigel at walang atubiling hinagkan sa mga labi ang babae. Thank you so much, baby. Pinapangako kong paliligayahin kita at magiging mabuti akong asawa sa'yo at ama sa triplets natin. Nagyakap sila ng napakahigpit. Miss na miss nila ang isa't isa. Dahil ayos na silang dalawa, sabay silang umattend ng kasal ni Joyce at Carlo. Laking tuwa ni Patria na kaibigan din pala ng nobyo niya ang mapapangasawa ng isa pang kaibigan. Parang itinakda talaga tayong tatlo na magkakilala at maging magkakaibigan. Kasi mahal natin at mahal tayo ng tatlong lalaki magkakaibigan din. Ang saya at ang saswerte natin sa tatlong yon. Possessive man, mababait naman. Nakangiting saad ng bride na si Joyce habang himas ang kanyang impis na tiyan. Halos kasabay na nagbuntis ito ni Patria. Yun nga lang ang kay Patria ay 3. Take note, mga macho at gwapo pa't nagsimula ang mga pagmamahalan natin sa pagkakamali. Singit ni Gilena. Ako, nagpanggap na preggy wife ni Magnus. Ikaw naman, Joyce, naging baby maker muna ni Carlo. At ikaw, Patria, napagkamalang ate mo dahil kay Nigel. Mukhang ganun talaga ang destiny natin sa 3 kolokoy na yun. Dagdag pa nito na ikinatawa nila. Tama kayo, at nagpapasalamat ako sa destiny na yon. Dahil kita nyo na, mahal nila tayong 3. They let us feel that we are their queens. Sabi naman ni Patria. Isama na rin natin na puro mapaglaro sa babaeng 3 yon. Ibang araw magmahal ang isang playboy. Seryoso kung seryoso kapag nahanap na ang dawan. Sang-ayon ni Gilena. Yes. Nga pala, Patria, make sure na invited din kami sa kasal niyo ni Nigel, ha? Sabi ni Joyce. At kami ang magiging ninang ng anak mo, para ninang ka rin ng mga anak namin.
Dugtong naman ni Gilana. Oo naman, sure na sure yan. Sagot ni Patria sa mga kaswestyon ng dalawa. Maayos ang naging kasal ni Joyce at Carlo. Buo ang pamilya ng mga itong naroroon. Kaya naman nais ni Patria na maging ganun din ang kasal nila ni Nigel. Isang linggo matapos ang kasal na yon, pinipilit ni Patria si Nigel na ipakilala siya ng formal sa mga magulang ng lalaki. Baby, no. I'm still not okay with my mom. Ayaw ko pa siyang makaharap. Galit ako sa kanya. Tanggi ni Nigel. But you have to, Nigel. Ulila na ako. Huwag mo namang ipagkait sa akin na magkaroon ng mama at papa sa mga magulang mo. At saka, hindi tayo maaaring ikasal without them knowing. We need their blessing. Please, baby. Please. Gusto mo bang lumaki ang mga bibis natin nang walang lolo't lola? Isa pa, sabi nila, kapag daw hindi okay ang mapapangasawa sa parents niya, ibig sabihin hindi raw yun mabuting asawa at ama. Payag ka ba? Napabuntong hininga si Nigel. I guess, kailangan ko nang sumuko. Fine, pupunta tayo ngayon. Pero kung magpupumilit siya sa gusto niya, asahan mong iaalis kita ron agad, babe. Ikaw at ang triplets ang mas mahalaga sa akin. And take note, yung sinabi mong kasabihan walang kwenta. Kahit galit ako kay mama, I promise I will be the best husband and daddy. Great! At alam ko namang the best ka. Teka, magbibig lang ako ng cake saglit para may madala tayo sa mama at papa mo. Matapos mag-bake ni Patria, nagbihis na silang dalawa at nagtungo sa mansyon ng mga magulang ni Nigel. Halos malula si Patria sa ganda ng mansyon. Malapalasyo kasi ito sa sobrang ganda at laki. Ang dami ring kasambahay. Nakakadalawang doorbell pa lang sila nang buksan ng isang kasambahay ang gate ng mansyon. Sa bakuran pa lang, sinalubong na ni Mrs. De La Fuente ang anak habang umiiyak. Baby Nigel ko, ang akala ko hindi ka na magpapakita kay mama. I'm so sorry for what I did, anak. Nagsisisi na ako. Hindi ko na uulitin. I missed you so much, anak. Mahigpit na niyakap ng ginang ang anak na nawalay ng ilang buwan. Maraming salamat na natauhan ka na, mama. I missed you too. Kumalas si Nigel sa yakap ng ina. Kasama ko po pala si Patria. Actually, she's the one who convinced me na magpunta sa'yo to get you and Papa's blessing for our wedding. Bumaling ang ginang sa buntis. Oh, Patria, iha. I'm so sorry. I judged you and... Oh my God, you're pregnant, iha? Gulat ang itsurang lumapit ang ginang kay Patria nang mapansin ang tiyan niya. Opo, 3 months and a week na po. Pero ang laki naman yata ng tiyan mo for 3 months, iha. Triplets po kasi sila. I see. What? I'm going to be a lola for 3 little kids? Oh my God, ang saya naman. Ang galing pala nitong anak ko, sharpshooter. Mana siya sa ibang mga kaanak namin na mga triplets din ng mga anak. Wait, what do you want to eat, iha? Pagod ka ba sa biyahe? Hindi naman ba maselan ng paglilihim mo? Ayos lang po ako, tita. Mama, call me mama from now on. Napangiti si Patria. Mama, may dala po pala akong vanilla cake para sa inyo. Vanilla? Oh, that's my favorite. Pasok kayo, dun tayo sa loob mag-usap. Tatawagin ko rin ang papa nyo at papauwiin ko na siya rito. Laking pasasalamat ni Nigel na natanggap na ng kanyang ina ang babaeng nais niyang maging asawa. Sa katunayan ay nahigitan pa yata ng ginang ang pag-aalaga nito kay Patria kaysa sa kanya. Sa kanya namang papa ay walang problema kahit sinong mahalin niya ay tanggap nito. Isang buwan ang nakaraan, ikinasal silang dalawa sa isla kung saan sila unang nagkasama noong tumakas sila mula kina Verona. Pinahanap ni Nigel ang may-ari ng isla at napag-alaman niyang matagal na panahon na yung inabandona dahil nasa ibang bansa na ang may-ari. Kaya naman kaysa mapabayaan ang lugar, binili yun ni Nigel at nagpatayo siya ng beach house roon. Maraming bisita ang imbitado na lahat ay pinasundo pa nila sa 10 malalaking yate na pag-aari ni Nigel. Walang pagsidla ng kanilang ligaya sa kasalang naganap. Pagsapit ng takdang buwan, normal na nagsilang si Patria sa kanilang triplets na mga anak. Lalaki ang 2 panganay na pinangalanan nilang Gavruel at Danruel, at ang bunso naman ay babae na tinawag nilang Katria. Lumipas ang maraming taon, ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagbago. Naisip nila na may mga pagkakamali pala na maganda ang kinalalabasan. Tulad na lang ng napagkamalan si Patria ng mga kidnappers. Kung hindi nangyari yun, marahil hindi sila magkakatagpo ni Nigel
At wala sana silang masaya at magandang pamilya ngayon. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.